Good day, ESPers. Welcome to our ESP Module 2 activity. Okay. Pero bago yon, kantahin muna natin ang atong edukasyon sa pagpapakatao song. Edukasyon sa pagpapakatao, kahalagahan ng buhay natin. Tayo'y makinig at isulat mahalagang bagay na magkakatulong sa paglago ng ating buhay. Maging bukas ang isipan sa bagong matutunan. Ihanda ang sarili, disiplina ay manatili. Halina't ating alamin, tuklasin ang ating aralin. Edukasyon sa pagpapakatao, kahalagahan ng buhay natin. Halina't ating alamin, tuklasin ang ating aralin. Edukasyon sa pagpapakatao, kahalagahan ng buhay natin. Ibahagi at isabuhay, kahalagahan ng buhay. Upang pagmamahalan at kapayapaan sa ating lahat. Pahalagahan ang sarili at ang ating dapat. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Halina't ating alamin, tuklasin ang ating aralin. Edukasyon sa pagpapakatao, kahalagahan ng buhay natin. Halina't ating alamin, tuklasin ang ating aralin. Edukasyon sa pagpapakatao, kahalagahan ng buhay natin. Okay. Okay, so salamat doon. Hindi kalimutan, ibahagi at isabuhay, kahalagahan ng buhay. So, welcome sa ating edukasyon sa pagpapakatao, ibahagi at isabuhay, kahalagahan ng ating buhay. Para sa ating Module 2, ang misyon ng pamilya sa pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa pagpapasya, at paghubog ng pananampalataya. Okay, ang unang gawain natin ay ang subukin. Basahin natin ang panuto. Hanapin at bilugan sa puzzle ang salitang tinutukoy sa bawat pahayag. Isulat sa patlang ang sagot sa ibaba. Okay, ito yung ating puzzle map. Ito naman ang ating mga question. So sa bawat mga katanungan, ang inyong sagot ay bibilugan ng puzzle at isusulat naman dito sa patlang bago ang bilang. Okay? So balikan natin ang puzzle. Ayan. So magiging familiar muna, mag-familiarize muna sa letters. Okay. Sure ako na naging okay na yan, then let's start. Number 1. Ang pinakamaliit at pangunahing unit ng lipunan. So ano ito?
ang pinakamaliit at pangunahing unit ng lipunan. Let's go to the puzzle map. Okay, meron lang tayo 10 segundo. 10 seconds starts now. Okay, kung ang sagot mo ay pamilya, tama ang iyong sagot. So, ang pamilya ang pinakamaliit at pangunahing unit ng lipunan. Number 2. Itinakda ng pamahalaan noong March 17, 2020 bilang pag-iingat laban sa pagkalat ng COVID-19. So, ano itong itinakda ng pamahalaan? Okay. So, familiarize mo na, then 10 seconds starts now. And the correct answer is community quarantine. So, kung ang sagot mo ay community quarantine, tama ang iyong sagot. Let's go to number 3. Isang organisadong sistema ng ugnayan ng tao sa lipunan. Ulitin. Isang organisadong sistema ng ugnayan ng tao sa lipunan. Okay, 10 seconds starts now. Okay, tama ang sagot mo kung ito ay institution. Ang institution ng isang organisadong sistema na nang-ugnayan ng tao sa lipunan. Number 4. Ang paniniwala ng isang tao at kanilang sinasamba ang kanilang pinaniniwalaang Diyos. Ang paniniwala ng isang tao at kanilang sinasamba ang kanilang pinaniniwalaang Diyos. Ano ito? 10 seconds starts now. Tama ang sagot mo kung ito ay relihiyon. Ang relihiyon ay paniniwala ng isang tao at kanyang sinasamba ang kanyang pinaniniwalaang Diyos. Number 5. Ang kalipunan ng mga gawain ng tao, konstitusyong pamayanan at institusyon na may kaugnayan sa paglikha, pamamahagi, palitan at pagkonsumo. Okay, ulitin. Ang kalipunan ng mga gawain ng tao, konstitusyong pamayanan at institusyon na may kaugnayan sa paglikha, pamamahagi, palitan at pagkonsumo. So, ano ito? Okay? So, tingin na muna tayo. 10 seconds starts now. Tama ang sagot mo kung ito ay ekonomiya. Okay, so ito yung laging maririnig natin sa ating mga magulang. Mag-ekonomiya ka naman. So, ibig sabihin, budgeting. Number 6. Ang sistema ng pag-iipon ng kaalaman tungkol sa iba't ibang bagay na inaasahang makakabuti sa pagkatao. Ang sistema ng pag-iipon ng kaalaman tungkol sa iba't ibang bagay na inaasahang makakabuti sa pagkatao. So, dito mas maraming iniipon na mga kaalaman. Okay? Techniques, solutions. Okay, ano ito? 10 seconds starts now. Okay, tama ang sagot mo kung ito ay
paaralan. So ang paaralan ay doon tayo nakakaipon ng maraming kaalaman na makakabuti sa atin. 7. Isang tipo ng mga viruses na nagdudulot ng lagnat at sa ilang kaso, nagiging sanhi ng malalang sakit sa baga o paghinga, respiratorio. Again, isang tipo ng mga viruses na nagdudulot ng lagnat at sa ilang kaso, nagiging sanhi ng malalang sakit sa baga o paghinga, respiratorio. Ano ito? Okay, 10 seconds. Now, madali lang ito. Okay, tama ang iyong sagot kung ito ay coronavirus. Ang coronavirus ay nagdudulot ng lagnat sa isang tao, magiging o maaring mahirapan siyang huminga, sakit sa baga, ay sanhi din ng iba ng pagkamatay. 8. Isang organisasyon na may kakayanan na gumawa at pagpatupad ng batas sa isang nasasakupang teritoryo. Isang organisasyon na may kakayahan na gumawa at magpatupad ng batas sa isang nasasakupang teritoryo. Okay, 10 seconds starts now. Tama ang iyong sagot kung ito ay pamahalaan. Okay? Ang pamahalaan ay organisasyon na may kakayanang gumawa at patupad ng batas. Kaya nga po marami na ito na ibibigay sa ating mga alituntunin o batas upang tayo ay malayo sa kapahamakan. Ngunit marami pa rin talaga sa atin na matitigas at kulang sa disiplinang sundin po ito. Kaya may mga consequences din po. Number 9. Ang ilaw at haligi ng tahanan na gumagabay at pumuprotekta sa kanilang mga anak. Take note, ilaw at haligi. So, dalawa po ito. Ilaw at haligi ng tahanan na gumagabay at pumuprotekta sa kanilang mga anak. Madali lang po ito. Subukan natin ng mabilisan. 10 seconds starts now. Okay. Tama ang iyong sagot kung ito ay tatay at nanay. Okay, si nanay ang ilaw at si tatay ang haligi ng tahanan. Number 10. Isang seremonya kung saan ang isang babae at isang lalaki ay pinagsasama sa ngalan ng batas at ng simbahan. Isang seremonya na kung saan ang isang babae at isang lalaki ay pinagsasama sa ngalan ng batas at ng simbahan. So ano itong seremonyang ito? Ayan, 10 seconds starts now. Tama ang iyong sagot kung ito ay kasal. Okay? So, ang kasal ay seremonya na kung saan isang babae at isang lalaki ay pinagsasama sa ngalan ng batas at ng simbahan. Nagsasama sa pamagitan ng paspas ng Diyos at witness pinagsasaksihan ng mga taong bayan. 11. Tumutukoy sa nais marating sa buhay. Ito ay kinakailangan ng matalinong pagbuo ng plano at siguradong hakbang sa pag-abot ng pangarap. Again, tumutukoy sa nais marating sa buhay. Ito ay kinakailangan ng matalinong pagbuo ng plano at siguradong hakbang sa pag-abot ng pangarap. Ano ito? 10 seconds starts now. Tama iyong sagot kung ito ay
mission. Okay? So, ang mission ay ito yung nais nating marating sa buhay. Ito yung mga plano natin sa araw-araw. Bumabangon tayo upang makamit yung ating mission. Maabot natin yung pangarap natin. 12. Isang alituntunin o patakaran na ginagawa o binubuo ng mga nasa politikal na posisyon para sa kapakanan ng mga mamamayan. Isang alituntunin o patakaran na ginagawa o binubuo ng mga nasa politikal na posisyon para sa kapakanan ng mga mamamayan. So, alituntunin, mga patakaran. Ano ito? Ito yung kanina na binubuo ng ating pamahalaan. 10 seconds. Sagot kung ito ay batas. Okay? So, itong batas na ito, yung mga alituntunin na sinusunod natin o susundin pa natin yung ibang mga batas na dadating pa upang makaiwas tayo sa kapahamakan. So, para lang din po ito sa atin. Kung hindi po natin susundin, well, may mga consequences din po tayo na papalik na sa atin yung ginagawa natin. 13. Ang karapatan o pagiging karapat-dapat ng tao na mabigyan ng respeto at pagpapahalaga mula sa kanyang kapwa-tao. Ang karapatan o pagiging karapat-dapat ng tao na mabigyan ng respeto at pagpapahalaga mula sa kanyang kapwa-tao. Ano ito? 10 seconds starts now. Kung ang iyong sagot ay dignidad, tama ang iyong sagot. Okay, number 14. Alive. Alive sa Ingles. Yan, sitwasyon natin ngayon na humingi at dapat araw-araw tayong magpasalamat sa Panginoon sa bawat oras o minuto na tayo binigyan niya ng pagkakataong mabuhay ulit. So, alive sa Ingles. Ano ito? 10 seconds. Now. Kung ang iyong sagot ay buhay, tama ang iyong sagot. Ang buhay ay, ayan, alive yan sa Ingles. So, buhay. So, lagi yan natin yung ipinagpapasalamat sa Diyos araw-araw. Ito yung biyaya natin na hindi natin kalimutang ipagpapasalamat. Kung kailangan, minuto natin ipagpasalamat. Dahil ayaw po natin na mawala at ng buhay. 15. Tinatawag ding katapatang loob, pagkamatapat na loob, o pagkamatapat ay ang pagkakaroon ng debosyon at pananalig sa isang tao, bansa, pangkat o layunin. Ayan. So, katapatang loob, pagiging tapat. Ano ito? 10 seconds. Now. Sagot ay katapatan, tama ang iyong sagot. Ang katapatan, ayan, ay pagiging matapat sa iyong ginagawa, pagiging matapat sa iyong mga sinasabi, at pagiging matapat sa paglilingkod, tao, bansa, pangkat, kahit ang iyong layunin ay matapat din. Okay? Sa pagbabalik natin, tunghayan natin kung ano nga ba ang misyon ng ating mga magulang o ng pamilya. Aralin to after the short summary break.
Ang misyon ng pamilya sa pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa pagpapasya at paghubog ng pananampalataya. Okay. Ang mga magulang ay binibigyan ng napakahalagang misyon. So, ano yung tatlong napakahalagang misyon? So, yung misyon ng pagbibigyan ng edukasyon, paggabay sa pagpapasya at paghubog ng pananampalataya. Ito yung mga pangunahing misyon ng pamilya. Wait, ano ba yung napakahalagang misyon ng magulang? Mahalagang misyon ng magulang. Ito ay ang arugain or pag-aaruga. Sino? Okay. Of course, sa mga anak, asawa, yung buong pamilya. Ikalawa, niyan, igalang or paggalang. Paggalang kanino? Sa mga anak, sa asawa, sa buong pamilya. At ang last, mahalin o pagmamahal. Okay? So, itong tatlong ito ang napakahalagang misyon ng mga magulang. Ang arugain, igalang at mahalin ang kanilang mga anak. Okay? So, hindi ito madali. May mga hamon tayo sa buhay na mapapanatili ang pag-aruga, paggalang at pagmamahal sa isa't isa. Kung ano man yung mga hamon na yun, huwag po tayong mapaghinaan ng loob. Si lahat tayo ay may hamon sa buhay. Mapabata man yan, iba-ibang level. Pagbata, iba din yung hamon niya. Para sa atin, hamon na yun. Problema niya na yun. O kasi nga, iba't iba po ang level ng ating mga hamon sa buhay. Isa lang ang alam kong pareho tayo na sa bawat hamon, may solusyon. Hindi man ngayon, hindi man bukas, ngunit dadating yon sa mga susunod na araw. May tanong, sa iyong palagay, bakit kailangang isa sa katuparan ng mga magulang ang napakahalagang misyon na ito? Sa iyong palagay, bakit kailangang isa sa katuparan ng mga magulang ang napakahalagang misyon na ito? Okay, upang ihanda ang kanilang mga anak sa pakikipagkapwa. Okay? So yung pag-aaruga, paggalang at pagmamahal, kung mananahan ito sa bawat isa sa atin, ang pakikipagkapwa din natin sa iba ng mga anak sa iba ay punong-puno din ng pag-aaruga, paggalang at pagmamahal. Okay, so when we ride back, puntahan na natin ang ikalawa nating gawain, which is balikan after the summary break. Ang mga magulang ay binigyan ng napakahalagang misyon na arugain, igalang at mahalin ang mga anak. Mahalagang isakatuparan ang napakahalagang misyon na ito upang maihanda ang mga anak sa pakikipagkapwa. Okay. Panuto. Balikan page number 6. Isulat sa loob ng kahon ang mga mahalagang gampanin ng pamilya para sa lahat ng kasapi nito. Una, kay tatay. So ano yung gampanin ni tatay? Isulat mo po ito sa loob ng kahon. Kung ano yung nakikita mo na ginagampanan ng iyong tatay. O kaya na yung papa, o kaya na yung daddy, nanay, mama, or mami. Isulat mo rin sa kahon kung ano yung kanyang ginagawang gampanin. Si kuya, ganon din, at si ate. Sulat sa kahon yung kanyang gampanin. Pagkatapos niyan, so pwede niyo po itong i-pause habang kayo ay
nagsasagot. Susunod nan ay mga katanungan. Supporting questions. Bakit mahalaga ang mga gampanin na ito para sa iyo? Okay? Bakit mahalaga ang mga gampanin na ito para sa iyo? So, isulat mo rin ang iyong sagot dyan sa ibinibigay na patlang o linya. Ikalawa, ano ang maaring maidulot kung ang mga gampaning ito ay hindi matugunan ng pamilya? So, isulat mo rin ang iyong sagot sa space provided. So, ano ang maaring maidulot kung ang mga gampaning ito ay hindi matugunan ng pamilya? Maaari mo itong i-pause habang ikaw ay sumasagot. When we write back, susunod naman na ikatlo nating gawain, suriin after the summary break. Mahalagang maunawaan ang mga gampanin ng pamilya upang mabuo ang suporta sa ugnayan ng bawat isa, maayos na komunikasyon, paggalang at pagtutulungan sa isa't isa. Suriin, ano nga ba ang misyon ng pamilya? So, ang inyong sagot ay isulat na rin. Okay, ito yung supporting questions. Sa iyong palagay, bakit mahalagang mabigyan ka ng mabuting edukasyon ng iyong pamilya? Paano kanila mabibigyan ng edukasyon? May isa ka bang mungkahing paraan? Kung may mungkahing paraan ka, isa-isahin mo ang mga ito. Again, sa iyong palagay, bakit mahalagang mabigyan ka ng mabuting edukasyon ng iyong pamilya? Paano kanila mabibigyan ng edukasyon? May isa ka bang mungkahing paraan? Isa-isahin ang mga mungkahing paraan na ito. Yung kung nakikita nyo sa space dyan ay hindi siya ganun ka laki. So, maaaring ang iyong sagot ay hindi magkakasya. Kaya maaari mong gamitin yung mga ibang space na pwede pa dyan sa gilid. Maaari mo ding isulat ng iyong sagot sa isang malinis na papel. Number 2. Ano kaya ang pangunahing dapat na matutuhan ng isang anak na tulad mo sa kanyang mga magulang? Ano kaya ang pangunahing dapat na matutuhan ng isang anak na tulad mo sa kanyang mga magulang? Again, ay sulat din ng iyong ang sagot sa space provided. Kung hindi magkasya, gumamit ng malinis na papel. Maaari mo itong i-pause habang ikaw ay sumasagot. Let's go to the third question. Bakit mahalagang maturuan ng pamilya ang mga anak sa mabuting pagpapasya? Again, bakit mahalagang maturuan ng pamilya ang mga anak sa mabuting pagpapasya? Ipaliwanag. So, kukunin nyo dito kung yung kahalagahan ng mabuting pagpapasya. Again, sulat ang sagot sa space provided. Number 4. Sa paanong paraan matuturuan ng pamilya ang mga anak sa paggawa ng mabuting pagpapasya? Sa paanong paraan matuturuan ng pamilya ang mga anak sa paggawa ng mabuting pagpapasya? Number 5. Bakit mahalagang mahubog ng pamilya ang pananampalataya ng mga kasapi dito? Bakit mahalagang mahubog ng pamilya ang pananampalataya ng mga kasapi nito? So, ano yung kahalagahan ng pananampalataya natin? So, ito yung isusulat natin sa space provided. Maaari mo itong i-pause habang ikaw ay sumasagot. When we write back, pupuntahan natin yung last gawain, which is pagyamanin after the summary break. Ang pagkakaroon ng misyon ng pamilya
ay lumilikha ng isang ugnayan sa pagitan ng mga magulang at mga anak habang sinusuportahan nila ang bawat isa at tumutulong sa bawat isa na lumago. Pagyamanin, ito yung huling activity natin for week 3. Madalas, ang tawag ng ilang kabataan sa kanilang mga magulang ay parang sirang plaka, lalo na sa mga pagkakataong may mga bagay na nagawa o hindi nagawa. Sa gawaing ito, balikan mo ang salitang tulad dito. Maglista ng mga katagang paulit-ulit na narinig sa iyong mga magulang o kapamilya sa loob ng call-outs. Kapag may mga bagay kang nagawa o hindi nagawa, o kaya naman ay mga salitang palagi nilang paalala sa iyo mula noon hanggang ngayon. Okay, ito yung mga call-outs yung nasa gilid. Diyan mo isulat sa loob ng call-outs yung mga paalala nila sa iyo. Yung mga lagi mong naririnig sa kanilang mga paalala. Itong mga paalala na ito naman sa iyo upang ikaw ay matulungan lumago at umunlad sa iyong sarili. Na kahit araw-araw, oras-oras ay hindi nagsasawa ang ating mga magulang na magpaalala sa atin upang mailayo tayo sa kapahamakan. Again, nyo pwedeng i-pause habang ikaw ay sumasagot. Ito yung supporting question. Matapos ito ay sulat mo kung ano ang malalim na aral na nais na maitanim nila sa iyong puso at isipan. Kung bakit nila nasasabi ang mga katagang ito. Isulat kung ano ang malalim na aral na nais na maitanim nila sa iyong puso at isipan kung bakit nila nasasabi mga katagang ito. So ang titinan mo dito, ano ba yung aral na nais nilang iparating sa atin? Na kahit araw-araw hindi po sila nagsasawang magpaalala at magbibigay aral sa atin. So ano po yung mga aral, malalim na aral na nais silang iparating sa atin? Sumali mo po ito i-pause, sabi ikaw ay namasagot. Summary short break. Ang mga paalala ay isang pagpapakita ng pagmamahal at ginagamit ito ng magulang upang gabayan at turuan ang mga anak sa mga alituntunin at mga gabay na makakatulong sa paglago at manatiling ligtas sa kapahamakan. So maraming salamat po sa panonood ng video. Nawa po ay nakatulong po ito upang masigit na maunawaan ang mga gawain. Maraming salamat po and see you next week.